Legit na OPM icon with a distinct voice. Yan ang nag-iisang Lolita Carbon ng Pinoy music. At sa loob ng halos 5 dekada, muling maririnig ang boses niyang may kakaibang timpla sa darating na 38 Awit Awards powered by Vibe. Ang legit OPM journey ni Lolita Carbon sa kwento ni Lourdes De Vera. Noong dekada 70, isang grupo ang nangahas na maging iba. Sa usapin ng tunog at tema, hindi pag-ibig at pagsayaw sa disco ang hinihikayat nila, gaya ng mga kasabayang banda. Matulain at mahinahon ang panawagan nila. Tingnan ang nasisirang kalikasan, polusyon sa hangin, karapatang pantao, kapayapaan sa Mindanao at iba pang mga paksa na hindi ordinaryong laman ng mga kanta sa radyo noon. Umusbong mula sa eksena ng mga folk house sa Malate. Dala ang impluensya ng hippie movement. Ang trio na tawag ay Asin, ang nag-iisang rosas sa mga kantahang may 3 boses na timplada. Si Lolita Carbon, na aktibo pa rin hanggang ngayon. Mayroon lang akong hinihiling. At sa loob ng halos 5 dekada, tanging si Carbon lamang ang may gantong taglay na tinig. Maraming sumubok gumaya pero hindi kinakaya. May angking kapal, lambing, pang-aakit at garalgal ang kanyang boses. Unang nagmarka ang boses ni Lolita sa paglabas ng kauna-unahang album ng Asin noong 1978 na naglalaman ng kantang Masdan Mo ang Kapaligiran, ang isa sa mga maituturing na unang ecologically conscious na kanta sa folk rock revival movement sa Pilipinas. Sa sumunod na taon, nilabas ng Asin ang isa sa mga pinakadakilang harana sa kasaysayan ng popular na musika. Sa lahat ng genre, ito ang komposisyon mismo ni Carbon na Himig ng Pag-ibig. 2 taon at 2 album lang nagtagal ang original na lineup ng Asin at umalis at nag-solo career na lamang itong si Carbon. 1981 nilabas ang album ng sarili ng bandang Lolita and the Boys na dala ang tunog na mas blues at rock and roll. Palapit na sa dekada 90 ni-record ni Lolita ang Biyaheng Langit at ang kanta na tinuturing na isa sa mga pinakaunang recording ng reggae sa Pilipinas, ang kantang Usok. Blues yan. Walang touch ng Asin yan. Yung Usok, ako rin yan. Ginawa ko yan. Yun yung first approach ng reggae. Diba? Yung Paraisong Liko-Liko, which is nanalo ng best track yan. Sinulat ko yan. Tapos, yung Paraisong Liko-Liko, ito yung awardee doon sa Awit Awards noong 1990. Na, yun, na-record. Sabi ko, wow! Hirang kalupa, guhit sa tubig. Habang ang mga isyu na tinatalakay nila noon ay nandito at nandito pa rin hanggang ngayon. At higit pa nga, sa siguro ay mas malubha. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga... Yung mga planong ginawa with Vibe, napakaganda. Malamang ito ang maging pinakamagandang presentation. We look forward to a very successful awards night. Let's support OPM and let's support Awit kasi legit ang Awit at saka atin ito. Mga kapatid, Jervy Wrightson po. Eto na nga. Para sa latest showbiz news at iba pang kay-alaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.